G'day, mate. G'day. G'day. Ha! Ang hirap talagang aralin ng Australian accent. Mas madali pang mag-apply ng Australian visa. And in this video, I'll take you through the whole visa application process step by step. G'day. G'day. Hey there, Tipiters! I'm Yosh, and kami ni Vince, lagi kaming tinatanong ano yung favorite destinations namin. And marami, pero kung ang tanong is yung best single trip namin ever, yun ay walang iba kundi yung Australian Outback road trip namin back in the day. And over the years, we have visited Brisbane a few times, Cairns, Airlie Beach, nag-Great Barrier Reef kami doon, Darwin, Alice Springs, and Uluru. Nagpunta na rin ako sa Melbourne as a gift sa nanay ko, and very soon, babalik kami ng Melbourne din with family and friends. Kaya naman, very recently, nag-apply kaming lahat for an Australia visa. And actually, marami sa amin kaka-receive lang ng notification na approve na yung visa nila. So habang fresh na fresh pa sa utak ko yung mga detalye, isi-share ko na sa inyo. But before that, if bago ka dito sa channel, know na we consistently upload informative travel videos and marami dyan ay visa-related. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please take this time to do just that. Tap mo na, now na yung subscribe button and pati na rin yung bell icon beside it. Then select all para lagi kang updated kapag may new episodes tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, join the 1 million Tipiters na nakafollow sa The Poor Traveler page. So like and follow this page na rin. Okay, game. Much of the Australian visa process ay online lang. Dati, 100% online talaga. 100%. Pero after the pandemic, meron ng additional step. But I'm getting ahead of myself, so let's go back to the very beginning. Step 1. Decide what visa to apply for. If you're traveling to Australia for tourism, business, or to visit someone, you'll most likely need a visitor visa subclass 600. But maraming klase or streams ito. Ang una ay yung tinatawag na tourist stream. Para doon to sa mga magta-travel for leisure, magku-cruise, or even kahit yung may bibisitahing family or friends sa Australia na hindi nila sagot yung trip mo. So, ito yung ina-apply namin usually. It costs 195 Australian dollars or around 7,200 pesos. If sponsored kayo ng bibisitahin yung kapamilya na citizen or permanent resident sa Australia, ang a-applyan nyo ay yung sponsored family stream. Minsan, pwedeng i-require yung sponsor to pay security bond on top of the visa fee na 195 AUD din. For these two streams, you can apply for stays na up to 3 months, 6 months, or 12 months. Siyempre, if first-timer ka, best to aim low muna. 3 months lang muna. Yung third na stream is business visitor. Business visitor stream na para naman sa mga traveling for business-related reasons like kunyari, may meeting kayo, conference, ganyan. May one time na ito yung in-apply namin nung umattend kami ng isang conference sa Brisbane. Tandaan na hindi ito work visa. Iba yon, iba yung work visa dito. Ito naman, up to 3 months lang yung allowed. May isa pang stream called Frequent Traveler Stream para sa mga madalas magpabalik-balik sa Australia for tourism or business purposes. Ito, up to 10 years valid. Tapos, 3 months maximum per visit. Eligible ang mga Pinoy dyan, yun nga lang, sobrang mahal. 1,435 AUD yung visa fee or 52,800 pesos. Approximate. Ganon. You'll find more information about the different types of visitor visa on this page. To. Ting, 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 ting. Yan. Actually, dito sa video na to, marami kayong links na kailangan i-take note. So, ang gagawin natin is pagsasama-samahin natin lahat ng links, lahat ng important information sa thepoortraveler.net/Australia-visa. Kung gusto nyo ng reference na mas madaling maklik, mas madaling i-save, i-bookmark, ganyan, dito na lang kayo pumunta. Pagsasama-samahin natin dyan. Okay? Anyway, make sure you choose the correct stream for you. Tapos, proceed na tayo sa step 2. Complete the requirements. Ano ba yung mga requirements? Ito na yon. Una na dyan ay accomplished online IMI application form. Online lang to, hindi mo ito kailangang i-print. Pero mamaya mas may explain ko to.
Number 2 is scanned copy of the passport info page. Dapat malinaw and readable yung information. Number 3, evidence of applicants' previous travels. So, scanned copy ito ng mga visa and stamps sa current and pati na rin dun sa mga luma mong passports. Sa experience namin, since ang dami naming nag-apply, ako rin kasi yung nag-ayos nung sa family and sa ibang mga friends ko, lumalabas lang ito sa listahan ng mga requirements kapag hindi ka pa nakapunta sa Australia. Pero kapag nakapag-Oz ka na before, hindi ka nahihinga nito. So, yan yung tatlong most important requirements. Technically, sa website, yan lang talaga yung mark na required. Yung mga susunod na documents na sasabihin ko ay nakalabel na recommended lang. But it doesn't mean na yung tatlo lang na yon yung isasubmit mo. Technically, kaya mong makapag-submit ng application na yun lang talaga. But of course, the more documents you upload, the more chances na ma-approve ka. Kasi mas marami kang supporting documents na ma-check, mas malaki yung chance na ma-approve ka. So, eto na. Number 4, family register and composition form. Yung main item na pwede mong isubmit dito is yung Form 54 na tinatawag. Ganito yung itsura niyan. Ching! Maglalagay din kami ng link to a downloadable version nito. Again, punta kayo sa thepoortraveler.net/Australia-visa. Diyan namin nilalagay lahat ng links na kailangan yung malaman and yung mga samples din. Sample family composition form, sample itinerary, ganun-ganun. Anyway, dito sa Form 54, ilista mo lang yung mga members ng family mo. Parents, siblings, children, and spouse, or de facto partner kung meron. De facto partner means hindi kayo kasal pero nagsasama kayo sa iisang address lang for a significant amount of time. So, kung live-in kayo ng jowa nyo, pasok siya sa de facto partner. Hindi ko lang alam kung gaano katagal dapat. Itong Form 54, may 2 pages yan. Yung unang page, Chinese yata to. Yung second page, Latin letters. Kahit yung page 2 lang yung i-fill out mo kasi automatically mapupunan din yung page 1 kapag nagta-type ka dun sa page 2. Tapos, lagay mo lang din ang signature mo and witness. You don't need to print it out. Okay lang kahit digital signature. Bukod sa Form 54, pwede ka rin mag-upload ng iba pang proof of family composition. Pwede ang birth certificate or marriage certificate din kung iba na yung last name na ginagamit mo now kumpara sa nakasulat sa birth certificate mo. Number 5, evidence of financial status and funding for visit. You can upload any or all of the following. Pwedeng personal bank statement, income tax return or ITR, payslip, title deed or titulo ng lupa kung meron kayong properties, retirement pension book if retired na, gano'n. So, pwede yan lahat. Pwedeng lahat yan. Pwedeng ilan lang dyan. Bahala kayo kung ano nag-a-apply sa inyo. Number 6, evidence of current employment or self-employment. For employees, it can be a certificate of employment explaining your role in the company and evidence na approve na yung leave of absence mo. Kung self-employed ka naman, syempre yung business registration documents mo. Kung student, pwede rin dito yung Certificate of Enrollment and School ID, pwede rin. If tourist stream, magsasubmit ka rin ng evidence of planned tourism activities in Australia, aka itinerary. Ako, ang sinasubmit ko dito, yung day-to-day itinerary talaga, kasama na lahat ng mga places na bibisitahin ko sa Australia. Ako, dito ko rin na-upload yung hotel booking and flight ticket or reservation kung meron. Again, hindi ito required pero gusto ko lang mag-submit as additional proof. Kung gusto nyo mag-submit ng hotel booking tapos wala pa talaga kayong nabubook, pwede kayong maghanap ng hotel sa Klook na meron diyang mga free cancellation. Para kung halimbawa ma-deny ka, madali mo maka-cancel for free. So, pili lang kayo sa Klook, madami dyan. Ang request lang namin is kung magbubook kayo sa Klook, please use our promo code ThePoorTravelerKlook kasi you'll get 300 pesos discount kapag ginamit nyo yan and at the same time, makakredit din kami. So, win-win siya for us. So, if nakatulong sa inyo yung video na to, please use our promo code ThePoorTravelerKlook. Tapos, doon naman sa flights, kung meron na kayong flight booking talaga, kunyari, nag-sale ang Cebu Pacific or PAL, ganyan. Tapos, mura, binook mo na kahit wala ka pang visa, nag-book ka na ganyan. Meron ka ng ticket, edi submit mo na, meron ka na makakatulong din yan. Pero kung wala pa, wag ka na munang mag-book nung talagang flight ticket. Kasi, what if ma-deny ka, edi sayang pera, ganon. Pwede ka namang hindi mag-submit, pero kung gusto mo talaga mag-submit, ang mas okay na i-submit mo is yung flight reservation. Kasi, yan, cancelable yan.
Ito yung tinatawag ng ilan na dummy booking, pero I don't like using that term. Sabi ko nga dun sa New Zealand video tutorial naman, I don't like using that term kasi hindi naman siya, well, hindi ko alam sa ibang kung saan kayo kumukuha. Pero, kunyari, dun sa kinukuha na namin na travel agency, legit booking talaga siya. Legit flight booking siya, and pwede mo talaga siyang ituloy. Pwede mo siyang igamitin talaga. Pero, cancelable lang siya. And ika-cancel nila yon automatically unless sabihin mo na itutuloy mo. So, legit siya. Like, merong booking reference number, ganun. So, makakakuha ka nun sa travel agency. Kumukuha kami sa Gazelle Travel and Tours. Sa kanila lagi kami kumukuha. And dahil lagi kaming natatanong, ginawa na namin sila ng page sa website namin. Pwede nyo i-fill out yan kung meron kayong parang order or kahit magpa-quote lang kayo, fill out nyo lang yung form dito sa thepoortraveler.net/flight-reservation. Yan. So, may form dyan. Fill out nyo lang. Mapunta sa kanila yan. Pero yung transaction it's between you and Gazelle Travel Agency, Travel and Tours. Nilagay lang namin sa blog namin para lang hindi kami pa ulit-ulit kapag tinatanong kami. Yon. If you're part of a group, magsasubmit ka rin ng group tour details. Dito, pwede kayo mag-upload ng list ng lahat ng kasama mo sa trip. Pwede rin dito ang letter from the organization na nag-organize ng group tour if nag-book kayo ng group tour. Pero kami DIY kasi kami. So, gumawa na lang ako ng cover letter na nandun lahat ng list ng companions ko. Ganyan. If business stream naman yung a-applyan mo, kailangan mo mag-submit ng evidence of business-related reason for travel. So, pwede itong conference registration, details of previous contacts with Australian company or organization, or letter from your employer explaining why you need to travel to Australia. For business lang yon. Kung for tourism ka, skip mo lang yon. Again, doon sa mga documents, you can upload just one item per category. Pero syempre, mas madami kang mapapakita, mas malaki yung chances na ma-approve ka. And nagbabago ang list of requirements depende sa mga sagot mo sa application form. Kasi nga group kami, napansin namin na may mga documents na lumalabas lang sa ibang applicants. Example, yung proof of previous travel, lumabas lang siya sa mga never pa nag-Australia, ganun. Yung proof of retirement chururut, lumabas lang siya dun sa tito ko na retired na. And yung proof of business-related, para lang yun sa business stream. So, depende sa sagot mo dun sa form, yun yung lalabas na list of documents mo in the end. When uploading files, it's best na PDF. So, kapag nag-gather ka ng files, dapat naka-PDF siya and hindi encrypted or walang password. Kung mag-upload ka ng multiple items per category, one by one mo sila i-upload. Hindi pwedeng zip file. Hindi tinatanggap yung zip file. Tapos, bawat file must not exceed 5 MB. If lumalagpas, kailangan mong i-compress. Marami namang PDF compression services online na free. So, pwede mong gamitin. Google nyo lang. Like, free PDF compression. Chururut. Ganun. Meron. Maraming lalabas dyan. Ito naman yung mga documents na wala sa listahan ng requirements, but if kaya mo mag-submit, go, 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 kasi maganda. Number 1, cover letter. Para lang mas mabigyan mo ng context kung sino ka ba and bakit ka pupunta sa Australia. Remember, walang interview. So lagi ako nagsasubmit ng cover letter para mas malinaw sa kanila kung sino man yung mag-evaluate, sino magbabasa, kung ano ba yung purpose ko, sinong kasama ko, ganun. We have a sample cover letter din. Punta lang kayo sa page na to. Ito, ilang beses nyo makikita yung page na to kasi nandito talaga lahat. May mga kakilala din ako na nagsasubmit ng credit card statement para daw meron silang additional source of travel funds na mapakita. Hindi naman sila nagka-problem, pero ako never ko pa to nagawa. And approve naman sila, so baka pwede nga. Step 3, create an IMI account. IMI account means yung account with imi.gov.au. Ito yung official immigration website ng Australian government. Madali lang naman to register. Just go to this site. Yan. Again, lahat ng links na yan, makikita nyo sa thepoortraveler.net/Australia-visa. Important tandaan, make sure na gumagana yung email address na ilalagay nyo dyan. Kasi any update about your application will be sent to your email, including the acknowledgement of receipt of your application and yung actual na visa grant. You will also get notified every time you log into your account. So, make sure na tama. Kasi kung hindi, baka hindi mo ma-receive yung updates. Once you have an account, you'll receive a confirmation link via email.
So, check mo yung inbox mo and follow yung link doon. Tapos, step 4, fill out the application form. So, once ma-confirm mo yung email mo, ito yung mga kailangan mong gawin. Sa dashboard, click on New Application. Tatanungin ka what type of visa ang gusto mong i-apply. So, click mo yung Visitor. And under that, select Visitor Visa 600. Yan yung for tourism. Basta, yung napag-usapan natin kanina, ayoko na ulitin. Then, just answer all the questions and fill out all the next pages. It has 19 pages in total. So, medyo matagal. Pero, madali lang na maintindihan, pero time-consuming lang talaga. May 3 lang akong kailangang i-explain dito. Una, yung group processing, if you're traveling as a group. Kasi, pwede kayo actually gumawa ng group and magge-generate ito ng group code. So, kunyari kami, family, gumawa ako ng group, tapos nag-generate ako ng group code, sinave ko yung group code, tapos shinare ko sa lahat ng members ng family na mag-a-apply na kasama namin para makita sa system na, okay, sila yung magkakasama. Kung family kayo, hindi naman kailangan na lahat kayo ay gagawa ng email account. Pwedeng isa lang or ikaw lang. Kasi under one account, you can start multiple applications. Actually, yun yung ginawa ko. Ako na lang yung nag-apply para sa lahat. So, ako rin yung basta ako na yung nag-ayos. Pero make sure na you'll declare na ikaw yung authorized recipient and na makakapag-submit ka rin ng Form 956A na mas i-explain ko sa FAQ section sa end ng video na to. So, babalikan natin yan, maya-maya lang. Yung second na need ko explain is yung page 9. May tanong dyan na, does the applicant have family members of their family unit not traveling to Australia who are not Australian citizens or Australian permanent residents? Ang daming not dyan, kaya nakakalito. So, linawin muna natin. So, yung tanong dyan basically is, meron bang member ng family nyo na hindi nyo makakasama pag travel sa Australia? Na hindi sila Australian citizen or permanent resident sa Australia. So, meron bang ganon? So, ano ba yung sasagot dyan? Una, kailangan muna nating linawin kung ano yung family unit. So, according to the Australian Immigration website, a family unit is defined as a partner, married man or de facto, and a dependent child below 23 years old. So, based on this, hindi kasama dito yung kapatid, parents, or in-laws. So, kung single ka, na wala ka namang anak, just tick no. Kung meron naman kayong may iwan na family member dito sa Pilipinas, anak or asawa dito sa Pilipinas, i-declare nyo kasi feeling ko magpapatunay yan ng rootedness eh. Wag na kayong tamarin, i-fill out nyo na lang din nga yung form na mag-a-appear doon. Iba pa to dun sa Form 54 ha, ito yung sa application form lang dun sa page 9. Yung third na kailangan kong i-explain sa form is yung significant dates. May item kasi dyan na yung question is, any significant date? Ano ba yan? So, kung meron kayong specific dates na kailangan na nasa Australia ka, so, kunyari, attend ka ng wedding. So, i-enter mo yung wedding date para makonsider nila yon. Same with attending a conference, seminar, or concert. Yung date ng event, ilagay nyo dyan sa significant date. Kung wala naman kayong significant date, in particular, kunyari, magsa-sightseeing ka lang naman or magtutour, pwede mo nang i-skip tong part na to. Pero anyway, kung halimbawa na hindi nyo matapos ma-fill out, kunyari nasa gitna ka, tapos may kailangan kang gawin, don't worry, you can just save the form and ituloy later, tapos pick up where you left off. As long as hindi mo pa siya nasa-submit, you can always edit yung mga sagot mo sa form. Basta hindi mo nasa-submit ha, the moment i-submit mo yan, touch move na yan. Wala nang bawian yon. So, wag mong isa-submit unless sure ka na yun na yung final answer. Step 5, upload supporting documents. Kapag natapos mo na yung form, darating ka na sa upload documents page. Ganito yung itsura niyan. Ganyan kapag tourist stream, tapos ganito naman kapag business stream. So, may kaunting pagkakaiba sa documents, pero most of it ay pareho. So, i-upload mo lang isa-isa yung mga documents na ginather mo kanina. Yung mga minention ko kanina yon, yung listahan natin. Ulitin ko lang, dapat less than 5 MB ang size ng bawat isa and ideally PDF talaga. Kung okay na lahat, click Submit Now. Again, touch move yan na dapat sure kayo lahat sa mga pinag-a-attach nyo dyan tsaka pinagsasagot bago nyo pindutin yung Submit Now.
Step 6, pay the visa fee. You'll be redirected to the payment page. Kung tourist, business, or sponsored family visit stream, ang cost niyan ay 195 AUD. Magkano yon? Makikita nyo dito. Pero mahal yan. Masakit din kapag na-deny talaga. Masakit sa puso, masakit sa bulsa. Diba? So make sure na seryosohin yung mabuti kapag mag-a-apply kayo ng Australia visa. You can pay via credit card, debit card, PayPal, or Union Pay. As soon as makabayad ka, may mare-receive ka usually na 2 messages sa email na pinasok mo kanina. Bawat isa may naka-attach na file. Yung unang message is the acknowledgement of application receipt. Yung pangalawa naman ay requirement to provide biometrics. Makikita mo rin yan sa IMI account mo. Sa main dashboard, click mo lang yung application na sinabit mo. Then, sa left sidebar, under Actions tab, may 3 links dyan. Attached Documents, Biometrics Collection, and Health Assessment. Yung attached documents, para yan sa kung makareceive ka ng message instructing you to upload additional documents pa. Kung wala kang nare-receive na ganong message, wag mo yung galawin. Don't touch it. Pwede kang mag-click sa health assessment to see kung kailangan mo pang magpa-medical exam. Sa lahat ng family and friends ko na nag-apply, walang inask na magpa-medical except sa isa. May isa akong friend na first time niya mag-apply and she requested for multiple entries. Ni-require siya na magpa-medical. Pero yung sinagot niya naman sa form, dun sa health form, no naman siya dun sa lahat. Basta weird. Di ko rin alam kung bakit siya inask. Pero the rest, ako and buong family ko, nakalagay na hindi naman namin kailangan magpa-medical. Tapos yung third link is biometrics. If kailangan mo mag-submit ng biometrics, dito mo makikita. Actually, yun nga, ini-email din naman yan if required ka to do it. Which brings us to our next step. Step 7, schedule a biometrics collection appointment. Kailangan makapag-schedule ka ng biometrics collection appointment within 14 days of submitting your application. To do that, just go to the Australia Visa page of the VFS website and create an account. Or go directly here. So itong page na to. Lalagay ko na rin sa description ng video na to. You'll need to enter a valid email address ulit and mobile number and set a password. Alam niyo na, kapag gumagawa ng account, laging ganon. Kapag may VFS account ka na, sa dashboard, just click on Start a New Booking. Nasa upper right yan, kulay orange na button. Then sa next page, enter the appointment details. Then choose the location kung saan ka magsasubmit ng biometrics mo. As of this recording, may 3. Manila, Cebu, and Davao. Ito yung address and business hours ng sa Manila. Ito naman yung sa Cebu. And ito yung sa Davao. Then, under appointment category and subcategory, piliin mo lang ang biometrics collection, then click continue. Sa next page, enter your personal and application details. Tapos, makikita mo VLN, hihingan ka ng VLN. Ano yan? Yan yung visa lodgement number na makikita mo sa file na sinend sa'yo sa email. Yung pangalan ng file na yon is S257A, requirement to provide biometrics. Ito yung number sa ilalim ng barcode. Doon naman sa identity document number, yan yung passport number. Yun yung ilalagay mo dyan. Click save pag okay na. Tapos babalik ka sa dashboard. Kung may kasabay kang applicant sa pag-biometrics, kunyari family kayo, pwede mo ring i-add sa account mo para hindi na sila gumawa ng separate account. One account na lang kayo, tapos ilagay mo doon. Just click on add another applicant, pero kailangan mo ring i-enter yung VLN and passport number ng bawat isa. So kunin mo lahat yon sa kanila. Sa case ko, sinabay ko na yung family ko. So, ako na lang yung gumawa ng account, tapos under my account, 4 kaming applicants. Okay lang yon, walang problema doon. Pag okay na lahat, click on continue. Then, pwede ka nang pumili ng date. Yung mga green, ibig sabihin yan, may available pa. Yung grayed out, wala na. Then, select yung time. 7:30 AM ang pinakamaaga, tapos yung latest na regular ay 2:45 PM. Yan yung 557 pesos lang yung bayad. Per person ito 557 pesos per person. Iba pa to dun sa visa fee kanina. Biometrics processing fee pa lang to. Pwede kang pumili ng later time pa, kunyari 4 PM kasi may work ka. Kaya lang sobrang mahal na. Nasa 2,350 per person na yung pag-schedule after 2:30 PM. Tapos meron din silang paandar na premium lounge na 3,000 pesos. Mahal. Kaya doon na kami sa pinakamura. Pero yung 2:45 PM yung pinili namin, yung last na slots.
Then you will receive an appointment confirmation message dun sa email mo. May naka-attach na file doon. So, ganito yung itsura niyan. So, i-save mo lang yan or i-print mo. Tapos, step 8 na tayo. Submit your biometrics at a collection center. Ako, sa Manila Center ako nag-appointment. Located ito sa Circuit Corporate Center Tower 2, katabi lang ng Ayala Mall Circuit and SNR Circuit. So, after nung mag-submit ng biometrics, diretso grocery shopping guys sa SNR, ganun. Show up doon 30 minutes before your schedule. You need to bring 3 things. Yung una, yung passport. Second, yung S257A requirement to provide biometric na document. Yan yung may VLN or yung may barcode na pinakita ko kanina. And pangatlo is yung appointment confirmation letter. Huwag na kayo mag-bring ng power bank, laptop, or other gadgets kasi mapipilitan kayo mag-rent ng locker, may bayad. Hindi ko lang nakuha kung magkano, pero may bayad. Kung may kasama naman kayo na hindi applicant, edi ihabilin mo na lang sa kanya sa labas or dun sa baba. Nasa 6th floor yung Biometrics Collection Center. Pagpasok mo, dun sa 6th floor na office nila, pila ka, tapos sa reception pa lang, i-check na nila agad yung mga requirements nyo. Pag okay na, bibigyan kayo ng number. Makikita nyo, maraming rooms. Closed yung mga rooms, so hindi nyo nakikita kung anong nangyayari sa loob. Hindi nyo rin naririnig. Pag tinawag kayo, tsaka kayo papasok sa assigned room. Usually, kung group kayo, sa isang room lang kayo ma-assign. Pero, kahit ganon, isa-isa lang din yung pagpasok. So, may tendency na mas matagal kapag group kayo. Tapos inside, magilaw naman yung staff sa experience namin and mabilis lang. Kukunin ka lang ng photo, tapos fingerprints, tapos babayaran mo na yung 557 pesos. Pwedeng cash, pwedeng credit card, pero mas matagal yung credit card kasi parang isa lang yata yung card terminal nila for the entire center. So, cash. Mas madali. Kung nagmamadali kayo, i-cash nyo. Tapos ayun na, sobrang bilis lang nun. Like in 30 minutes, less than 30 minutes, pwedeng tapos mo na yun agad, lalo kung mag-isa ka. Kami medyo natagalan kasi group kami, tapos nagka-tech problem pa yung numbering system na taon sa amin. Pero mabilis pa rin kahit na ganun. After that, waiting game na. Step 9, wait for the result. Gaano ba katagal yung wait na yan? Well, depende. Iba-iba. According sa website, as of this recording, ang median processing time ay 1 day. Pero nagbabago-bago pa ito ha, kasi nung chinek ko to last month, hindi to 1 day. Mabilis lang din kasi talaga eh. Kasi ako, I got my visa the day after mag-biometrics. Pati nanay ko ganun din. Late afternoon kami. Remember, kami yung last na batch na nag-biometrics. Tapos, the next morning, nakuha ko na. Feeling ko, kung morning kami nag-biometrics, makukuha na rin namin the same day. Kasi ganun yung nangyari sa dalawa naming friends. Morning yung appointment nila, like before 10 a.m. Tapos, just 20 minutes after nila mag-biometrics, hindi pa sila nakakaalis sa circuit area. Nandun pa sila sa baba, naghihintay ng Grab. Dumating na agad yung approval nila. Dumating na sa email na granted. Yung in common sa aming apat ay lahat kami ay may previous Australia visa na. So, baka kaya mabilis. Kasi meron na before. Kasi yung mga kasabay naman namin na first-timers, yung mga hindi pa nag-Australia, mas matagal. Yung sister and yung mga pinsan ko, bali 5% sila, magkakasunod dumating yun sa kanila. Pero 1 week after nila mag-biometrics dumating. So, mas matagal. Lahat sila first-timers sa Australia. Tapos, yung isa naman kong friend, meron more than 2 weeks yung inabot. Di namin alam kung bakit, kasi sobrang well-traveled naman siya, marami naman siyang pera, ganun. Pero, siya yung pinakamatagal. Weird. Anyway, given these timelines, feeling ko, ine-evaluate na nila after mag-submit ng application form, kahit hindi ka pa nag-biometrics. Tapos, pag nag-biometrics ka and clear naman, natitrigger na lang yung system to send a notification kung approved or hindi. Ang bilis kasi, yung dalawa kong friends talaga, pagkalabas pa lang nila ng building, nauna pang dumating yung visa nila kaysa sa Grab booking nila. Ganun kabilis, guys. That said, hindi ibig sabihin nun na 100% guaranteed na ganun din kabilis yung inyo or yung sa ibang tao. Iba-iba kasi. Best to apply pa rin in advance. Ako usually 2 to 3 months before yung travel period, doon ako nag-a-apply para sigurado. Kasi hindi mo rin masabi. Frequently asked questions. How long is the validity of the Australia visa? Ito yung sa experience ko and ng mga friends and relatives ko.
Lahat kami, ang in-apply namin ay for 1 week lang. So, less than 3 months siya na category. Kapag single entry yung visa, usually 6 months yung validity, pero you cannot stay in Australia longer than 3 months. Kapag multiple entry naman yung mag-grant, 1 year yung validity, pero again, each stay should not last longer than 3 months. Hindi ko alam kung lahat ganun, pero dun sa aming group, and sa many years na nag-a-apply na rin ako, laging ganun. I'm being asked to submit Form 956A. Ano ba yan? So itong Form 956A na na-mention ko kanina, it's a document that grants someone else authorization to receive files from the Australian government. Kasi sa application form, i-ask ka kung meron kang authorized representative who would be receiving your documents on your behalf. If you answer yes to this, you will be required to submit Form 956A. So, ito, na-encounter ko yung form na to when I'm applying for my family members. Yung nanay ko kasi, hindi nag-i-English. Wala rin siyang email address and hindi rin siya interested na magkaroon. Kasi parang feeling niya masascam lang siya. So, because of this, we decided na ako na lang yung authorized representative niya, ako yung nag-apply for her, and ganon. Ako rin yung magre-receive ng documents on her behalf. Be careful when accomplishing Form 956A kasi this is the same form na ginagamit to withdraw authorization. So, make sure you're filling out the right sections and skip the withdrawal parts. Hindi porke nandun yun, fill upan mo na. Skip mo yung withdrawal na part. Dito mo mada-download yung copy ng Form 956A. Yarn, dyan. Can I apply for a multiple entry Australian visa? Oo, pwede. On the application form, you will be asked whether you need to enter Australia more than once for that trip. If you want a multiple entry visa, declare it, but make sure na you can justify it and prove na kailangan mo talaga ng multiple entry. Pero, sa experience namin, in many cases, kahit single lang i-apply, kapag na-feel naman nila na okay yung records mo, pwedeng multiple pa rin yung ibigay. Ganun yung nangyari sa nanay ko or sa ate ko. Kay Asta na teammate namin, yung dating application niya, and yung iba pa naming friends. First time lang naman nila, single yung in-apply nila, pero ang nag-grant sa kanila multiple. Pero, hindi ibig sabihin din na porke nakapag-Australia ka na before, automatic multiple na yung ibibigay sa'yo. Kasi, ako nabigyan, ito kwento ko. So, ako, nag-grant na ako ng Australia visa 4 times. Yung first 3, single lang talaga yung in-apply ko. Yung una, single entry yung ginrant sa akin. Pangalawa, multiple entry. Tapos yung pangatlo, yung binigay sa akin, single entry ulit. So, parang weird. Kasi binigyan nyo na ako ng multiple before, tapos yung sumunod, single na lang. Anyway, baka depende sa mood ng matatapat na mag-a-assess. Ganon. So, itong huling application ko, I really requested for multiple entry kasi ang itinerary ko kasi is Australia, New Zealand, Australia. So, yun yung in-apply ko and binigay naman. Thankfully. What are the reasons why my application would be denied? Yung mga common reasons dyan is you can't prove that you intend to return to the Philippines. Pwedeng you don't have a stable job or bago pa lang sa trabaho at this point or kaka-resign mo lang and it's giving the impression that you'll be staying longer than your declared duration. Another reason is you can't prove that you can financially support yourself dun sa trip na to. Pwedeng ikaw or yung sponsor mo, kung may sponsor ka, may not be in good financial standing. Pwede rin na you seem to not know the details of your trip as though you will not really do what you declared you would be doing. Tapos may mga red flags lang na na-raise. Or your purpose in Australia is unclear. So this is why it's best to be specific when you're detailing the reasons for your visit. Kunyari, meron kang attendan na kasal, sabihin mo na may attendan ka kasal. Kapag meron kang conference na pupuntahan, sabihin mo na may conference ka para clear, malinaw kung bakit kailangan mong pumunta ng Australia. Di ba? What does an Australian visa look like? So, ganito lang yung itsura niya. Simpleng document lang siya, PDF file lang siya, marireceive mo siya online. Hindi siya dinidikit sa passport and dadalhin mo lang to kapag magta-travel ka na. Hindi na rin nagsastamp yung Australia kasi ng passport din nila. Kahit pagpapasok ka na, hindi na sila nagsastamp. May mga readers kami dati na sabi nila dati, pag ni-request mo naman daw sa immigration officer, tatatakan ka naman daw. Pero tinry ko yung previous trip ko sa Melbourne. Nag-request ako. Ayaw. Hindi na raw talaga sila nagtatatak. Again, tipiters, if gusto nyo ng easier reference, may written version kami nitong Australia application tutorial na to.
Mas madaling gawing reference yan kasi pwede nyo i-bookmark, di nyo kailangang i-pause ng i-pause, di tulad ng video na to. Just visit thepoortraveler.net/Australia-visa or check out the link in the description. Ilalagay namin dyan para maklik nyo na mas mabilis. If meron pa kayong questions, i-comment nyo lang below. Pwede nyo rin kaming i-follow, tapos i-message nyo kami, or kung sa Instagram, post kayo ng story, itag nyo kami. Pwede rin sa X, formerly Twitter, and TikTok. If hindi pa kayo nakasubscribe, naman guys, pasubscribe naman. And ring the bell na rin and select all para lagi kayong updated kapag may new videos tayo. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it! Bye!